at sa buong lalawigan ng Quezon. Siyempre po, ang pagbati po ng Yabalingkod sa host barangay. Diyan po ang aking Kapitan Ninong Atong Villanueva. Kasama po ang ating mga punong barangay sa iba't ibang barangay sa bayan ng Sariaya. Ang mga bubuo ng sangguniang barangay, maraming salamat po sa inyo. At siyempre din po, katuwangkin po natin ang ating Vice Governor Third Alcala. Thank you very much po. Kasama din po natin ang ating mambabata sa konseho ng ating bayan. Andiyan po si Konsehal Allen Hinope. Konsehal Vince Alcala Banta. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Baka pwede nyo hatian si Mayor, siyempre. Para at least ay pag-uwi ni Mayor ay may pampasalubong po sa aking pamilya. Pwede po, pwede? Parang mahina ang sagot. Yan. Muli po, maraming salamat po, Gob. Super salamat po. At katuwang po ninyo ang pamahalaang bayan sa mga proyekto at pagmamahal sa bayan ng Sariaya. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating pong minamahal na ama ng bayan ng Sariaya, Mayor Marcelo Marcing Gayata. Palakpakan po natin. Sa pagkakataon pong ito, papakinggan din po natin mensahe mula host sa namumuno sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon. Palakpakan po natin Vice Governor Third Alcala. Magandang hapon po sa ating lahat. Kayo po ba'y masaya? Bakit to? Parang kukubra kayo Ay sabi daw ni Mayor, pabaak daw ng konti, babalato, papasalubong daw sa nalilis. Ay magbibigay din sa akin, wala na matitira Ngayon pa man ang unahin na po natin na pagbati kung bakit tayo nandito ngayong araw na ito, ang ating ina. Siyempre, pag meron tayong nanay, laging sinusubaybayan ng ating kapakanan, lalo pag tayo'y nangangailangan. Palakpakan po natin, Governor Dr. Elatan. At siyempre, ang ama ng bayan ng Sariaya, ang aking pong kaibigan, ang lagi din pong dinataingan pag may kailangan po tayo. Palakpakan po natin ang napakisig nating Mayor Marcing Gayata. Boss! Sa akin pong pamangkin, lamang lang ng isang hilod sa akin na rin. Ang inyong pong masipag na Konsehal Vince Alcala, palakpakan po natin muli. At syempre, ang maganda rin yung konsehala, ang napakagaling ninyong konsehala Arlene Nove. Ma'am! Ay Kuya Atong! Mga Boss Atong! May utang pa akong upuan. Palakpakan po natin si Kapitan. Kasama mo mga kapitan at mga bumubuo ng Sangguniang Barangay, magandang hapon po sa inyo. At sa inyo pong lahat, mamamayan ng bayan ng Sariaya, magandang hapon uli! Ang unahin ko na po ang paumanhin dahil ito pong AX payout natin, ang aking pong napag-alaman, ay inyo pang inasikaso noong nakaraang taon. Tama? Bago pa magpasko, September, October. E di paumanin nga dahil natin panahon ngayon ay nagkaroon ng antala, nagkaroon ng barangay election, nagkaroon ng Pasko, at ngayon naman yan naman po ay para sa inyo na. Kumbaga, na-delay lang ng kaunti dahil sa mga ganitong kadahilanan. Gayong pa man, naipon naman. Sana ubos na yan. Yan po para sa inyo. At kaya ngayon, na-delay man po ng kaunti sa panahon, ay ibibigay pa rin po sa inyo. Isa pa rin pong patunay, ang ating pong pamahalaang panglalawigan ay lagi pong tumutugon sa inyong pangangailangan. Ano ho? Tama? Parang malungkot to kayo. Ayan, opo. Isa pa isang mabilis lamang po, kaya po kami umikot dito sa inyo upang magbigay lang ng pagyat na ilan ba yung mahalagang programa dito po sa ating pamahalaang panglalawigan. Unahin na po natin kung nung unang araw, nung unang panahon, paglalapit kayo ng tulong sa Kapitolyo, mamamasahe pa kayo, sayang pa ang pamasahe, magkano pa, pagpunta doon, wala naman, di sayang ang tato. Ngayon, sabi ni ma'am, ilalapit natin yung pamahalaan panglalawigan sa inyo mismo. Kaya meron na tayong satellite office. So pag may kailangan sa Kapitolyo, hindi na kayo pumunta, maaaring maglakad na lang kayo at doon nyo na po, maaaring asikasuhin yung mga ayuda na inyo pong pangangailangan. Lumapit na sa inyo. Hindi lamang yan, yung social services. Pangalawa, yung po kami pumunta sa inyo, sabi namin, gusto namin umangat ang antas ng buhay ng ating mga kalalawigan. Pero paano? Anong gagawin? Naniniwala tayo ang edukasyon ang sagot, di ba?
Pagka nakapag-aral, makaka-graduate, magkakasweldo, makakatulong sa pamilya, makakatulong na pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit, mahal ang matrikula. Mahal po ang tuition fees doon pa, paano gagawin? Kaya po naglunsad ang ating gobernador, may ordinansang panglalawigan na pag-qualified ang inyong anak-apo sa mga kursong nakapaloob dito, libre po ang pag-aaral niyan. Basta magaling ang bata. So, hindi na po dahilan na ang kahirapan ay sadyang magiging hadlang sa ating mga pangarap. Ilan lamang po yan sa mahalagang programa na ating pong ginagawa na ngayon sa ating pamanahang panglalawigan. Yan po ay para sa inyo. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga satellite offices. Sila po magbibigay na alituntunin, ano bang kailangan, sabi ni Vice Gov, pag ganito, naandun no, yung mga dapat pong natin gawin. Yan ay para sa inyo. Hindi na ako papakahaba pa at alam ko pong kayo ay sabik na ang makuha na yung inyo pong ayuda, tulong galing sa ating pamahalaan nung panahon na kayo ay nangangailangan. Kaya palapakan po natin PSWD. Yan lamang po, muli, isang magandang pagkakataon na makaharap po muli sa inyo. Magandang hapon, mag-iingat pag-uwi dahil balita ko may mandurukot sa labas. Mababawasan. Biro lamang po, magandang hapon po sa ating lahat. Kabuhay po kayo. Maraming salamat po sa ating pong Vice Gobernador. Palakpakan po muli natin, Vice Governor Third Alcala. Huwag na po nating patagalin pa, malalim na hong hapon para kayo ho'y makapag-payout na. Mahalagang mapakinggan ho natin ang mensahe mula po sa ating minamahal na ina ng lalawigan ng Quezon. Palakpakan po natin, Governor Dr. Helen Tan. Maraming salamat po. Upo na po kayo. Huwag na po kayong tumayo. Magandang hapon po. Kanina pa ba kayo? Ano? Sabi ko alas 5, di ba? Di po. Sobrang busy. Okay, so alauna, nasa San Antonio po ako nag-chaong, tas Candelaria, then here. On time naman ako, kaya sabi ko, 5 o'clock. So on time po ako, then after here, I have to go to Gumaka naman po for another event. No? Yes po, ganyan po ang buhay ko. No? Anyway, naman po akong kasama dito, mag-isa lang ako sa buhay dito sa Quezon. So, malulungkot lang ako pagka gabi. So, okay lang na late na po ako gabi mauuwi para tutulog na lang ako, di ba? So, mas gusto kong kasama ang mga tao kaysa mag-isa, di ba? Ayan! Babati muna tayo. Unahin ko na. Atin pong magiting na punong bayan. Palakpakan natin. Kapitan Atong Villanueva. Ganon din, mga kagawad, di ko na po kayo isa-isahin. Atin pong mga tanod na nangangasiwa at traffic po dito. Lahat po ng mga appointed officials ng barangay na to na tumutulong ngayon. Babatiin din natin mga katuwang sa paglilingkod mula sa municipal government. Unahin po natin ating pong ginagalang Mayor Marcing Gayeta. Although wala po dito, papalakpakan din natin Vice Mayor Alex Tolentino. Ang atin pong matibay na katuwang sa Sariaya para sa pagpapadaloy po ng ating serbisyong tunay at natural. Palakpakan po natin ang ating gwapong konsehal na taken na. Naka-live tayo, bahala ka. Hindi pa daw po siya taken, pero bagong tatay. So, sinisismis kita. Naka-live po kami. Okay, sa mga gustong umibig dito, bala kayo. Sabay ganyan. Palakpakan po natin, Consehal Vince Alcala. Siyempre, ang ating Bea Alonso ng Bayan ng Sariaya. Ano ba to? Definitely may asin pa. Diba? Ikaw, single taken. Oh! Naka-live taken na po. Sa mga anong tawag? Nagnanasa. Ang ating pong busy konsehal, palakpakan natin, konsehala Arlene Henove. At syempre, ang aking kaalakbay, ang katuwang po natin sa paghahatid ng serbisyo katulad po dito. Wala kayong makatatanggap na cash pag hindi po nila binigyan ng approval ang aking request. Palakpakan po natin, Vice Governor Third Alcala.
Kasama po namin sa lahat ng gawain, Bukal Binet Alcala Naka. Kasama din ang magandang Bukala Ina Liwanag. Yan. At sana may malakas na palakpakan sa nagsasalita sa harapan. Pagbigyan niyo na po ako. Kanina pa po akong umaga nagsasalita. Okay? Gutom na nga po ako. Baka naman may pinagong dyan. Ayan. Anyway, bibilisan ko lang po. Kasama namin ang mga social workers mula sa Kapitolyo. Palakpakan natin. At ang ating mga magbibigay ng cash, mga manggagawa mula sa Provincial Treasurer's Office. Palakpakan. Okay. Taas ang kamay ng nakahingi na ng tulong sa amin. Dati pa. Okay. Sige po. Let's be honest. Yan. Very good. So, meron. Oh, okay. So, mas marami yung first time. Taas ang kamay na nandito dahil siya humingi ng tulong para sa gamot. Okay, baba ang kamay. Taas ang kamay dahil sa pampalaboratorio. Para po sa diagnostic exam, katulad ng x-ray, ultrasound. Sige po, taas ang kamay. Taas ang kamay dahil nagda-dialysis. Dahil po nagki-chemotherapy or may cancer. Okay. Taas ang kamay nandito dahil po may problema sa kalusugan. Bala kayo. Nakalagay dito, medical assistance, 288. Alam ko na, kamag-anak niyo ang hinihingi niyo ng tulong. Anak. Anak din. Okay. Yung may problema sa kalusugan sa pamilya, taas ang kamay. Tumaas ng kamay ng iba, no? Nakalagay po dito ay 288 na nandito ay may hinihinging tulong dahil sa kalusugan. O, sige, taas ang kamay ng nahingi ng tulong ng dahil sa kalusugan. Ayan, sige. Okay, so alam niyo na po yung programa. Tama po. Okay. Ang AIX, papaliwanag ko, ay programa ng nasyonal at ng lokal. So may AIX din po sila, DSWD. Tandaan niyo po ha, para po dun sa may mabigat na problema sa kalusugan, pwede din po sa DSWD, nandun po sila sa may malapit sa amin sa Kapitolyo. Magkaiba po ang source ng fund nun. Yung ginagawa natin, programa po ito ng Kapitolyo. Ang source ng fund, galing po sa pamahalaang panlalawigan. Meron din pong AIX ang munisipyo. Galing po yun sa pondo ng munisipyo. So, tatlo po ang source. Sabihin nyo, pwede po ba kung humingi ng tulong sa inyo, sa DSWD at sa munisipyo? Magkakaibang source. Pero iisa. Pero mas malaki ang pangangailangan. Yes. Yes po. Okay? Okay. So, ang medical ay pwedeng nasa ospital, pwede pong nasa labas ng ospital. Okay? Gusto ko lang pong humingi ng paumanin. I believe last year pa kayo, inabutan kayo ng election ban. Okay? And then, ang dami naming inuna sa Kapitolyo kaya ngayon. But back to normal na po ulit tayo. Okay? Ano ang ginagawa ng pamahalaang panlalawigan para sana hindi kayo maghihintay ng ganito? So may bago kaming innovation, strategiya. Sa susunod na buwan o darating na mga buwan, maaaring maranasan nyo na to. Di ba kaya kayo nandito, pumunta kayo sa opisina namin? Tama po. Tapos sabi po ng secretary, tatawagan kayo. Haba ng proseso, di ba? Maghihintay. So sabi namin, pinag-usapan po namin ng PSWDO, kasi alam ko po yung struggle ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Doktor po kasi ako. So pauli-uli yan, maghihintay, babalik uli. So sabi ko, baka po pwede na ganito ang gagawin. For example, hihingi siya ng tulong, magpapa-ultrasound siya. Pupunta siya sa office namin. Okay? Gusto ko yung balita sa inyo. Ang partner namin sa Sariaya,
para mapasimple at mapabilis ang proseso. Uunahin ko. Kung siya'y magpapadiagnostic exam, papa-check up, laboratory, dapat sana hindi siya maghihintay ng tawag. From the time na pumunta siya sa office, sasabihin namin, Nanay, punta po kayo dito sa ospital na to. Dito po kayo magpagawa. Okay? Guarantee letter po ang dala niya. Gagawin po yung examination. Ang maniningil po sa amin yung partner namin dito. Okay? Di ba mas simple? Halimbawa, sinabi po ng doktor, kailangan niyo po ng clindamycin na antibiotic. Pupunta lang naman kayo sa opisina, bay lumampas na yung sakit, gumaling na yung sakit ninyo, di nyo naman nainom yung antibiotic. Miracle. Diba? So, gusto natin, pag sabihin uminom ng gamot, dapat immediately iinom siya ng gamot. Tama po? So, sa bagong proseso, pupunta sa opisina, sasabihin namin, pupunta po kayo sa ganitong butika, kukuhain niyo po yung gamot na tulong ng provincial government. So, gusto ko pong sabihin, sana madagdagan, para sa gamot, ang kapartner po namin dito sa inyong bayan ay Carlos Super Drug Store. South Star Drug Incorporated. Para po sa clinic and hospital, I believe, Soler Medical Clinic and Infirmary. Yung bagong bukas na ospital po dito, inaayos lang po ang MOA at kontrata, pero nag-usap na po kami ni Dr. Toots Carlos, magiging kapartner din po natin ang ACE Medical Center. Okay? Mas gusto natin, mas mabilis. Hindi ko lang alam kung bakit walang nakipag-partner sa aming funeraria. Pero sa ibang bayan, ayaw nyo nun? Ay, sa ibang bayan meron po, like Pagbilao Funeraria, o kung ano mang funeraria, sapagkat meron pong namamatay, di po ba? At lahat po, alam niyo po, pinakamahirap, yung may pumanaw sa pamilya na, naranasan ko po yan sa nalapit sa aking opisina. Napakagastos po talaga. Di po ba? So, meron din po kami nakikipag-partner ng mga funeraria. Tapos, pagka yun po, may excess, may plan, pero may excess. So, ganon. Sa ibang bayan po, may ganon po kami. Okay? Okay. So much on that. Ano nyo na. Okay. Saan kayo napunta? Pagka po kayo ay kailangang magpa-ospital. Sa Memorial. Quezon Medical Center na po ang tawag doon ha. Wag na Memorial. Oo. Minsan iba ang meaning ng Memorial no? Okay. Kaya po binago natin Quezon Medical Center. Sino po yung uli nakapunta sa Quezon Medical Center? Ma'am, kumusta naman po ang inyong karanasan sa Memorial? Oh, okay naman po. Lumabas naman po kami ng walang bayad. Anong napansin yung pagbabago, ma'am? Luminis? Tama? Iba? Okay. Kumusta naman po ang pakikitungo sa inyo ng manggagawa? Ma-entertain. Okay? Kinakabahan ako sa isasagot Ay, minsan ganyan Doktora, sugit na sugit. Maraming salamat po. So, may mga pagbabago na. Okay? Kung mapasyal po kayo, magpa-check up, kung ano mang kailangan ninyo, marami na pong pagbabagong nangyari doon. Okay? So, yan po ay pangarap ko para sa inyo. Pangarap namin ni na Vice Governor. At kaninang umaga, may magandang nangyari. Okay? Sapagkat
Inaayos natin ang ospital, ang pasilidad, bumili na po kami ng mga kagamitan, pero marami pang perang kailangan nating mailagay para yung inaasam nating makita na serbisyo para sa inyo ay maabot natin. So kaninang umaga gusto ko po sabihin sa inyo at ipinagmamalaki kong gustong sabihin sa inyo, tayo lamang ang may CT scan na parang CT scan ng St. Luke's. Yes po. Mas mabilis na, alam niyo po ang haba ng pila ng CT scan namin. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat QMC lang po ang kaisa-isang ospital na pampubliko na pinupuntahan ng walang maibayad. Ang ating pong populasyon, mahigit 2 milyon. 60% ng mga taga-Quezon nahihirapan sa buhay. So lahat po ng may kailangan ng serbisyo, ma-confine, doon po pupunta. Kaya magrereklamo kayo. Ang tagal naghihintay sa ER. Ang tagal makakuha ng kama. Yes, matagal po talaga. Pero hindi na po ganun katagal ngayon. Ang CT scan, pag outpatient ka, kung may bukol ka, cancer pala, lumala na po ang cancer nyo bago kayo mag-CT scan. Bakit? Kami lang po ang may CT scan. Maximum 20 lang ang kaya namin gawin in a day. Okay? So ngayon, meron na po tayo na sinabi ko sa inyo na CT scan. Parang kang nasa St. Luke's, sa Makati Med, at tayo lang po ang may ganyan. Kahit po private, hindi ganyan ang CT scan. At gusto kong sabihin sa inyo, hindi po gumastos ang pamahalang panlalawigan para magkamero nun. Ang ginamit ko ay kapal na mukha para manghingi ng tulong sapagkat may pagkakataon na kailangan mong humingi ng tulong. Tama po, para po sa inyo yan. So, palakpakan po natin. Yun po ay donasyon mula kay Mr. Ramon S. Ang ng San Miguel Foundation and Corporate. Yun. Malaking bagay. Tama po? So, yung dati pong 20, ngayon kaya na po namin mag-50 to 60. Yes po, na patients. All for you. Para po sa inyo yan. No? Hindi lang yon sa mga kababaihang nandirito. Lalo na kung may history kayo ng cancer. Kanina din, eto naman galing sa pondo ng probinsya, binuksan na po namin ang bago natin state-of-the-art na mammogram. Yung pang-examine po ng suso, kung ikaw ba, kung pag may bukol ka, ay merong cancer. Okay? Gusto ko rin po ibalita sa inyo, sa barangay na malapit po sa Candelaria, yung Candelaria Hospital na atin pong pinapatakbo ng probinsya, ongoing po ang construction. Hopefully, baka March, tapos na po yun, mas malawak na po ang laboratorio. Hopefully, makapagdagdag kami ng mga diagnostic exam. Meron na po kaming provision po doon ng ICU. At para sa mga nagda-dialysis, meron na po sa Candelaria Hospital na dialysis center na wala po kayong babayaran. Again, yun po yung aming pinangako sa inyo nung bago pa lang po ako nagpapakilala kasama si Vice Gov na sinabi namin sa inyo, subukan nyo lang po kami. Siyempre, sisikapin namin na huwag kayong magsisi. Tama po? Kaya sabi namin, subukan nyo lang po kami at gusto namin iparana sa inyo ang magandang klase ng paglilingkod na dapat naman ay ibinibigay sa inyo. Tama po? Sino po ang gusto makakuha ng libreng check-up? Okay.
Nakalimutan ko itong sabihin sa lahat ng pinuntahan natin. My gosh. Sino po ang gustong makakuha ng libreng eksaminasyon? Laboratory, diagnostic exam, lahat-lahat. Sino pong gustong makakuha, sabihin ng doktor, kailangan niya ng gamot, bla bla bla. Libreng gamot. Basta libre, gusto natin. Okay? Gusto ko po ibalita sa inyo, katuwang natin ang center ng Sariaya na pinagsisikapan po namin na i-improve ang serbisyo. Ang lalawigan natin ay isa sa 5 lugar sa buong Pilipinas na meron po niyan. Sabi niyo, ha? Wala naman ako nakukuhang ganyan. Ganito lang kasimple. Okay. Currently, nag-i-improve po yung center ninyo. Kasama po sila doon. Libreng konsulta. May libre po yung gamot. Pinadala na po namin ang mga gamot na pwede po nilang ibigay. Okay? Diagnostic exam, kung hindi po kaya dito, pwede po kayong pumunta sa QMC or doon po sa Candelarias namin na hospital. Libre din po yun. Okay? Sarap, diba? Diba, nanay? Pero mas gusto ko na huwag kayong magkakasakit. Diba? Pero, importante, nanay, na malaman namin ang inyong kondisyon. Okay? So, yan po yun. Marami pa tayong gagawin. Naubusan na ako ng oras. At alam kong gusto nyo nang magsaing mamaya. Baka po kayo malatigo ng inyong mga asawa. Okay? Pangwakas, gusto ko pong sabihin sa inyo na marami po tayong programa. Proyekto. Pagawain, hayaan nyo muna akong unahin namin ang mga ospital. 15 ospital po ang pinapatakbo ng Kapitolyo. Ang sakit sa ulo. Mabuti nga po tumaba na ako eh. Pero, sleepless nights. May problema ka sa doktor, may utang ka na di mabayaran, nag-resign ang nurse, umalis ang medtech, things like that. Taming problema, nanay. Pero okay lang yon. Naniniwala tayo na lahat ng problema may katumbas na solusyon. Tama po? Lahat po ng problema na aking sinuong nalampasan. Hindi ko problema yun. Problema ng mamamayan yon. Pero natutugunan. One at a time. Araw-araw. Tama po? Okay? So, ang buod na gusto kong sabihin sa inyo, inilalapit namin ang serbisyo sa inyo. Humahanap kami ng paraan para mapaganda, maayos lahat. Ang Kapitolyo bukas po. Pantay-pantay po tayo ng pagtingin sa mamamayan. Walang kulay. Okay? Katulad ng sinabi ko sa inyo, walang pinipili, walang may iwan. May pantay-pantay na pagkakataon para po kayo'y matulungan. Okay po? Yun ang ilagay niyo po sa puso't isipan ninyo. Okay? Pero, hihiling din naman ako sa inyo. Habang kami po'y nagsisikap na makapagligay ng malaking pondo para sa pagtugon ng pangangailangan ng mamamayan, gusto ko po sana na makuha namin ang inyong suporta sa pamamagitan ng huwag makikibahagi sa mga nananamantala katulad ng leader na kumukuha para makakuha ng listahan ng ipipay out kahit wala naman siyang sakit. Naghahanap ng mga reseta, ng mga prescription para lang po kayo ay makakuha ng cash. Pagkatapos ng payout, ipapatawag sa isang lugar, babawasan ng kung magkano ang natanggap. Bakit? Hindi mo naman talaga kailangan eh. Wala kang kahirap-hirap eh. Okay? Kaya ko po sinasabi, may documented na po kami na nangyari sa lungsod ng Lucena. At yung mga tao, mga bata na binawasan ng halaga, halimbawa po 3,000, binawasan ng 1,500. Okay?
Tinawag ko na po yan kay Secretary Rex Gatchalian. At sabi niya sa akin, padala mo sa akin yung mga proof. O di sabi ko po dun sa nagsumbong sa akin, ito po out of the blue. Nakwento lang ng tiya. Nagpatanong lang po sa akin, ganun ba yung payout? Sabi niya ganun. Hindi po. Saan po ba yan? Ay, hindi sa amin yon. Galing pong national government. Now, so, sabi ko, kayo po, ayaw po natin sa Quezon Province nang merong nang-a-abuse. Tama po? Ayaw natin to. Marami pong taong nangangailangan ng pera. Ako din po, kailangan ko po ng pera. Ay, pautang nga. Walang taong hindi nangangailangan ng pera. Pero ang question, sino ang uunahin na dapat makatanggap nun? Tama po? Diba? O, yan kasunduan na. Ha? Pagkailangan, bukas ang aming tanggapan, sabihin na may problema, may kailangan. Okay? Pagka mali ang pamamaraan, kayo'y maging katulong ng pamahalaan para wag hayaan. Okay? Wag hayaan. Okay? So, sa inyo pong lahat, salamat sa Diyos sapagkat nandito kayong lahat ngayon. Ibig sabihin, it's a blessing. It's 2024. I hope na maging malusog. Whatever ang pinagdadaanan ng inyong pamilya, kung bakit kayo nandito, panalangin ang kaya ko lang pong itugon para sa inyo. Okay? So, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Mahal po namin kayo. Maraming salamat po sa ating pong minamahal na ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan naman po natin. And last na po, hindi lang po tayo ng souvenir picture kasama ho ang ating mga kababayan dito po sa bayan ng Sargay. Lahat po inaaniyahan po tumayo. Yan, tayo po tayong lahat. Tapos yung mga nasa gitna, pwede po ba tayo magdikit na? Yung mga nasa gitna, magdikit na po kayo. Yan. Pagkatapos po nito, dire-diretso na ho ang ating payout at mabilis lang ho ito, masisipag ho ang ating social workers, mabilis ho ang proseso. Dalawang picture lang po. Okay, everybody, smile po tayo. 1, 2, 3. Ngayon naman po, taas ang kanang kamay, naka-okay po tayong lahat. Thumbs up po tayong lahat. Thumbs up. 1, 2, 3. Oh, bayang masaya. Regmark ng Sariaya. Inunahan ka na po, Mayor.